Hi my loves, welcome back to my channel. In today's energy reading, we will go into channel some love messages from your person. So, isipin mo mabuti sino yung gusto mong ma-channel and messages. And before tayo mag-move forward doon, I would like to invite you to support my merchandise. If you feel resonated with me, meron po tayong mga available na crafts dito po sa link na nasa description box. Thank you so much. And now, let's read the energy first of these love situations or situation. Love situation for the collectives. Grip. The trash, magnetic. Okay. Currently, this love situation is still, sabihin natin, nakahawak pa rin. Okay. Ito kasi meron dito, kumbaga, ayan o, kung makikita nyo yung na-pull natin card, it's a grip, trash, and magnetic. And I can see as I feel in these cards na meron ditong confusion na nangyayari sa love situation na to. Gusto mong hawakan, pero gusto mo na ding i-let go. But this is unexplainable pull that can't resist. Kumbaga, sa nakikita mo, it is worth to trash out, to throw away, to discard this connection. Kumbaga, sa isip mo, kailangan ma-let go mo na siya. Kailangan, hindi na siya masama sa mga new beginnings and new plans mo. Pero, this is, sabihin natin, hindi mo ma-i-explain kung bakit ayaw mo pang mabitaw-bitawan itong love connection na to or itong person na to. Nasa nakikita mo is worth to trash. Kasi tingnan mo, kung makikita niyo, obsolete na. Hindi na siya nag-harmonize, hindi na siya nagbibigay ng peace sa'yo. Kumbaga, masakit na siya. Masakit na siya para sa yung isipan, para sa yung puso. Pero, you still, alam mo yun, even na sabihin natin, nagkokosto ng lots of pain, loads of pain. I feel the Ten of Wands here na sobrang, kahit mabigat, it works, sabihin natin, lahat ng tao makaka-experience na to, all they can say is to let it go. Pero ikaw, hindi mo siya magawa. Hindi mo din ma-i-explain bakit. Bakit, sabihin natin, hindi mo ma-let go itong love situation na to. Hinihila ka pa rin kahit na sabihin mo na meron kang gusto ng i-entertain or meron ng tao na parang gusto mo ipasok muli sa buhay mo. Okay, so ito ay malinaw na sabihin natin in separation, and sabihin natin yung hindi na kayo magkasama kasi and pwede din na ito ay isang love situation na hindi nauwi sa official, na kumbaga nagkaiwasan kayo pero nandun yung magnetic pull, nandun yung unexplainable pull. Sa dinami-dami ng pag-iwas mo, lagi mong naaalala yung taong to. Sa dinami-dami ng kumbaga pinagkakaabalahan mo, hindi siya mawala-wala sa isip mo. Nandun yung grip, yung paghahawak. Pero kasi dito sa grip na to, I feel the loads. Nakahawak ka dun sa loads na full of pain. Kasi hindi siya nagbibigay ng peace of mind sa'yo. Okay, my collectives, loads of pain. Bakit ito ay unexplainable? Bakit you can't resist this one? Anong meron sa taong to? Bakit ito, yung hawak, yung pull,
Kung titingnan mo yung hawak, nandito yung holding, nandito din. Bakit hindi mo siya mabitaw-bitawan? Kahit na siya ay worth to trash. Sorry for my word, pero maybe kaya siya worth ng i-let go ay hindi na siya nakakapagbigay ng, hindi na siya nakakapagdulot ng maganda sa'yo. Look, hindi na siya nagbibring ng harmony, ng peace and harmony sa'yo. Maybe because of that. Pero what is this? Magnetic pull. Commitment. Yes, important factor to achieve. Surprise. Okay. Ayan, malinaw na malinaw. This is your, maybe this is your mirror, or this is twin flame connection. Okay? You are, sabihin natin, you mirroring each other. Nakikita mo, kaya hindi mo maipaliwanag yung magnetic pull na nandun because nakikita mo yung character mo sa kanya. Nakikita din niya yung character niya sa'yo. Both of you, I feel na hindi ma-let go ang isa't isa even na nahihirapan. And eto, I feel that this connection, kasi sabi ko nga sa'yo, nakahawak siya pero worth na siyang i-let go. And lumitaw tong card na to, commitment. Okay, sa grip, masasabi natin na you are called to, okay, I feel na there's hope. Pero may, some of our collectives, specific collectives, na pwedeng sabihin natin wala nang pag-asa pero biglang kasi may surprise na dumating. And maybe that is engagement. Maybe some of our collectives, ito ay in relationship na bigla kayong nawala and pag nagpakita siya, magpo-propose na siya agad. Pwedeng ganon. Pwedeng pag lumitaw tong tao na to surprisingly, ay ito yung kanyang offer agad. Commitment and surprise. Nagkasama siya sa isang love reading. Commitment and surprise. Maybe ito din for our collectives, ito din yung hopes mo. Kaya hindi mo siya mabitaw-bitawan. You still hoping for the time na dumating siya sa'yo. You're still hoping na ito, magpakita siya ng commitment sa'yo. Kaya hindi mo siya mabitaw-bitawan. But this yin-yang, kung ito ay sabihin natin worth trash, maaaring this love situation needs more balance. Baka hindi balanse eh. Kaya ganyang, kumbaga, nandun pa rin yung sabihin natin kahit hindi maganda yung takbo ng inyong relationship, hindi siya balanse. And maybe this twin flame connection, wala, commitment ang nakikita ko, pero sige sabihin natin, nandun kayo sa pagsubok. Nandun kayo sa phase na kung saan kinakalawang yung inyong relationship. Na kumbaga hindi siya tumatakbo ayon dun sa ideal na twin flame connection. Okay? Most of my collectives are into their twin flames, and sabihin natin nakikita nila yung karakter ng isa't isa, and pwede din na nandun yung hopes na ito yung taong twin flame ninyo, kaya hindi mo siya mabitaw-bitawan. Pwedeng itong isang energy na to is for you, na kaya hindi mo mabitaw-bitawan because nandun ka pa rin someday na baka dumating yung time na mangyari to sa inyo. And I also see na hindi mo siya mabitaw-bitawan. Some of our collectives na hindi makabitaw-bitaw, still holding on. Once na itinrush mo na or inilet go mo na relationship, bigla siyang magpapakita. Bigla ka ma-surprise sa mangyayari. Okay, let's see kung ano yung message ng yung person about
or regarding this love situation. I hid who I really am from you. I hid or I hide. The timing just wasn't right for us. Okay. I hid who I really am from you. Okay, so marami pang itinatago, hindi open sa'yo yung taong to. Maaaring, ito yung message niya ng person mo. The timing just wasn't right for us. So, kaya kayo dumating sa point ng deserve ng i-let go ng connection na to because, yun nga, hindi pa ito yung tamang oras para sa inyo. And maybe, pag hindi mo na iniisip yung taong to, surprisingly, bigla siya mag-appear ulit sa buhay mo. And, parehas kayong connected. Parehas kayong, kumbaga, attracted sa isa't isa. Parehas kayong nagre-reminisce ng mga bagay-bagay. You are attracted in this energy. This is, sabihin natin, twin flame energy vibe dito, but dito kumbaga hindi nagpakatotoo sa'yo yung taong to. Meron siya mga itinago and lack of commitment, maaari din ganon, lack of commitment, hindi meron siyang itinago sa'yo, and dito sa energy na ito maaaring hindi pa nga ngayon ang oras. This is, sabihin natin, this is not the right time for you, for both of you. Kaya, in this energy, talagang pwede, your angels and guides are telling you to let it go. Okay? To let it go. Ay, halaan natin mag-unfold ang mga bagay-bagay. Pag ganito kasing connection, hindi naman lahat ng twin flame energy ay i-connect natin sa 3D. Some of the twin flame energy ay parang hanggang doon na lang sila sa 5D. They are soul contract but sa 5D dimension lang. May ganun. So, maybe this is the energy for 3D and this is the energy for 5D dimension or 5 dimension. Okay, an additional message from your person. But this person really loves you. Kasi, kumbaga, nandun pa rin yung attraction talaga eh. Pero alam niya na hindi, yung mga panahon na magkasama kayo, hindi iyon yung tamang oras para sa inyo. Kaya, kumbaga, nandun yung no. So, kung meron ka man tanong sa kanya, meron siyang sinabi sa'yo na no, I think we should, ayun, diba? I think we should slow down. If you feel na, I want to get you drunk, okay, gusto ka niya ding makasama, gusto ka niya ulit makasama, gusto niyang kayong gusto ka niya ulit ma-meet. So, sabihin natin dito yung inyong previous, yung inyong history. And sabihin natin na if you feel betrayed by this person, they say no. Kumbaga, ano man yung no na yan, maaaring hindi iyon yung tunay na nangyari, kung ano may tumatakbo dyan sa isip mo. But eto talaga, nung time na nag-meet kayo, hindi siya ready, the time wasn't right for both of you, and kaya talagang masyado siyang, kumbaga, na bilisan sa pangyayari, hindi pa siya ready for commitment. Hindi pa siya ready for commitment. Kasi, eto hindi pa siya ready sa energy na to. Kumbaga, kailangan, parang na ano siya sa mga bagay-bagay, hindi pa niya alam kung ano ang dapat gawin sa connection, but sigurado siya na gusto ka niya. Na ikaw ang, na gustong-gusto ka niya, pero parang bigla siyang na-overwhelm. So, dito, kumbaga, may some point na pumapasok sa isip niya na
Hindi na niya alam kung paano ka ulit i-win back or kung paano niya ulit ibabalik yung dati na tinutukoy niya na to. Kaya parang gusto na lang niya magkaroon kayo ng bonding moment. Gusto na lang niya magkaroon kayo ng, kasi easy, ano yung ganitong approach. I want to get you drunk. Yung parang, hindi na niya kasi alam kung paano mag-a-approach sa'yo. Parang gusto na lang niya, maybe, meron kayong mga naging bonding before na may kinalaman sa ganito, sa alcohol. Gusto na lang niya bigla agad ganon. Kasi hindi niya alam kung paano ulit i-approach, paano kanya i-approach. Dahil nga sa mga nangyari na to that time. Okay? Let's see the... Okay. Friendship. Okay. Nurture the bonds of friendship within your relationship. And your love life will dramatically improve. Okay, so this connection is also affected by friendship. Maaaring ito, baka nga part siya ng friend group mo, or maaaring yung mga friends mo, yung mga gumawa ng paraan para magkalapit ulit kayo. So, nurture the bonds of friendship within your relationship. Also, baka iyan ay part ng friendship, group of friends mo before. And iyon yung pwede maging susi para magkaayos ulit kayo. Okay, message, love message from your angels. Release your ex. It's time for you to release this person. It's time for you to release this person. Maaaring nahihirapan ka, masyado kang nakahawak, nakahold to. Pero this energy, malakas yung energy na kailangan mo i-let go ito. And for confirmation, your angels and guides are telling you to release this connection. The time has come to clear your energy. Maaaring hindi pa dito natatapos ang lahat, pero ito ay sabihin natin worth to let go. Kasi hindi na siya nakakapagdulot ng maganda sa'yo. There's a weight down. Nagkokos yun sa'yo ng weight down. Dala-dala mo yan palagi. You have to release. You have to release this connection. Okay, my loves? I hope you accept this. Pero this is message from your angels. This energy must be released. And magtiwala ka sa destiny nyo kung kayo. Diba? Kung pagtatagpuin kayo, pagtatagpuin ulit kayo. But this time, your angels and guides are telling you this is a sign na kailangan mo na talagang i-let go yung connection na to. Maybe ex situationship, kahit hindi naging kayo, basta yung taong to, i-release mo na muna siya. That's all for this reading, my loves. I am sending you lots of love, light, and healing. See you in my next one.